Dahil walang sariling pulis ang ICC, kinakailangan ang pulis Pilipino, ang pulis sundalo, ang Pilipinong sundalo ang mag-aaresto para mapadala sa dahig ang presidente, dating presidente at ang ating vice-presidente. Right, magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Sinabi na ni Atty. Harry Roque na umanay aarestuhin na itong si Pangulong Digong. Paano nasabi ito ni Atty. Harry Roque mga kababayan po natin? At ibig sabihin po ba ay ang warrant of arrest ni dating Pangulong Digong ay lumabas na dito sa ICC mga kababayan po natin. At ang sinasabi ni Atty. Harry Roque ay hindi imposible mga kababayan po natin dahil unang-una alam po natin na itong si Atty. Harry Roque ay may connection nga at malawak ang kanyang source patungkol sa mga nagbibigay ng impormasyon sa kanya mga kababayan po natin. At dito nga sa kanyang programa ay nireveal niya na hindi pala kailangan mag-coordinate itong gobyerno ng Pilipinas patungkol sa nangyayaring investigation sa umano'y extrajudicial killing. Ayun pala, yan mga kababayan po natin. At dito na lang umano hihingi ng tulong itong taga-ICC kung aarestuhin na itong si Pangulong Digong. Ngayon mga kababayan po natin, papayag kaya itong gobyerno ni Pangulong Marcos mga kababayan po natin, lalong-lalo na medyo nagkakainitan itong dalawa ngayon at mayroon nga matinding tension, gera sa pagitan ni Pangulong Marcos at ni dating Pangulong Digong. Naku po, yan ang ating dapat abangan mga kababayan. Kung walang sariling pulis ang ICC, kinakailangan ang pulis Pilipino, ang pulis sundalo, ang Pilipinong sundalo ang mag-aaresto para mapadala sa dahig ang presidente, dating presidente at ang ating vice-presidente na naging nasasakdal na rin dyan sa ICC na yan. So, ang pinaka-importanting aspeto po ng pagtutulungan sa ICC kapag nag-issue ng warrant of arrest labang kay Presidente Rodrigo Roa Duterte at kay VP Sara Duterte ay yung pagpapaaresto sa kanila, pagsasakay sa eroplano para mapadala sa kulungan sa dahig. Yan po ay hindi pa nagiging o ina-address ng ating Pangulo. Ang sinasabi niya, hindi kami makikipagtulungan sa investigasyon. Tama po yun. Sabihin na nating tama yan, hindi naman nila kinakailangan ng tulong sa investigasyon. Dahil nag-issue nga ng press release ang ating Office of the Prosecutor ng ICC at sinasabi na kanilang investigasyon ay confidential. Yun pala mga kababayan po natin. Pero siyempre, tayo, umaasa man tayo na hindi papayag itong si Pangulong Marcos na aarestuhin itong dating Pangulong Digong at itong si Vice President Sara. Kasi kung hinayaan niya yan mga kababayan po natin, parang sinasabi niya na hayaan na lang na panghihimasukan po tayo nitong mga dayuhan sa ating bansa at parang sinasabi na rin ng ating administrasyong Marcos na wala nang kakayanan ang gobyernong ito na ipatupad ang batas, hustisya kung gano'n ang mangyari mga kababayan po natin. Kaya kung ako lang ang tatanungin, na tinitingnan ko dito mga kababayan po natin, kahit anong gera pa, anong sagutan pa dyan ni Pangulong Digong, ni dating Pangulong Digong at ni ngayon Pangulong Marcos, mga kababayan po natin, ano pa yung mga allegation ni dating Pangulong Digong, ito palagay ko mga kababayan po natin ay hindi pa rin papayag itong si Pangulong Marcos na isurrender or ipapa-aresto kung sakaling ilalabas na dito sa Pilipinas ng ICC ang warrant of arrest sa umano'y nasasakdal sa sinasabing DDS or extrajudicial killing o ano-ano pang patayan umano na may kinalaman itong dating Pangulong Digong. Yan po mga kababayan po natin ay talagang malinaw na isang political political manipulated itong issue ito, which is kaya nga hindi sila nag-file dito sa ating bansa kasi alam nila na walang mangyayari. So doon sila sa ibang bansa at posibleng may sukulan din dyan na nangyayari. Hindi nila kinakailangan makipagtulungan pagdating sa investigasyon. Pero ang pagkakaiba po ng sistema sa ICC, ginaya po nila yung sistema sa Europa at sa Amerika na kapag ikaw ay nasasakdal, kakalap ng investigation ng mga ebidensyang prosecutor, kapag sapat na yan, bulaga, dadalhin sa hukuman, kukuha ng warrant of arrest. At ang remedyo na lang ng mga nasasakdal dyan, pag sila'y naaresto na, po pwede nilang i-challenge yung probable cause sa tinatawag ng confirmation of trial, pero kulong muna dyan sa ICC. So, yan po ang dapat bigyan din ng pansin ng Presidente. Makikipagtulungan ka ba pagdating sa yung service of warrant of arrest?
Ipapaaresto mo ba sa mga sundalong Pilipino at kapulisan ang dating Pangulo at ang Vice Presidente ng Pilipinas? Well, alam niyo po, hindi naman kayo dapat maging abogado para sagutin yan. Una-una, alam niyo sa Pilipinas, hindi gaya sa Inglaterra na ang hari, ang simbolo ng soberenya at ang Prime Minister ang hepe ng gobyerno. Dito sa Pilipinas, pinag-isa natin ang simbolo ng soberenya at yung head of government sa presidente. So pag pinaresto mo ang dati mong presidente, para bang pinaaresto mo yung soberenya ng bansa dahil siya'y naging simbolo ng soberenya. Bukod pa dyan sa katotohanan na pinagbabawal ng saligang batas ang mga dayuhan na maghimasok sa ating mga internal affairs, kasama na dyan yung pagliliti sa mga kaso na nangyari sa Pilipinas. Ang rule po, seloso po ang soberenya. Hindi po pwedeng mga dayuhan nakikisawsaw. Ang tanging exception, yung teorya ng auto-limitation, pag pumayag tayo. Pumayag po tayo nung minsan, pero natapos po yung pagpapayag na yan, 2019, isang taon matapos po na bumitiw tayo sa ating pagiging miyembro sa ICC. So wala na pong dahilan para makipagtulungan. At kapag nakipagtulungan pa po ang ating gobyerno pagdating sa pag-aresto, yan po ay paglabag na sa ating soberenya. Yan po ay unauthorized detention na po. Pero alam niyo mga kababayan po natin, dahil sa nangyayaring politika ngayon, kahit sabihin natin na ayaw ni Pangulong Marcos, pero kung bubulungan siya ng kanyang pinsan na umano'y nangangarap ng mataas na posisyon, maging leader ng ating bansa, pero ayaw dumaan sa isang election, nako po mga kababayan po natin, yan ang kinakatakot po natin. Kasi itong si Pangulong Marcos ay kayang bulungan ng kanyang pinsan plus kayang utusan ng kanyang matalinong asawa, mga kababayan po natin, na itong si Lisa Aranita Marcos. Kaya titingnan po natin ito, mga kababayan po natin. Ngayon, nagmamatyag lang itong mga Duterte, itong mga supporters, kung ano nga ba ang aksyong gagawin. Kasi alam po natin na talagang ngayon, galit na sila, nanggigigil na sila, natanggalin itong si Vice President Sara. Ayon nga yan kay Attorney Harry Roque. At itong isa umano na nangangarap talaga kung hindi maging Vice President, maging President at maging Prime Minister kung sakaling magtatagumpay ang kunwaring nananahimik na People's Initiative. Pwedeng dalhin sa hukuman at maging dahilan para mag-issue ng habeas corpus kung naririto pa sa Pilipinas. Pero pag yan po ay pinadala na sa the Netherlands, edi mawawalan na ng soberenya at jurisdiction ng Pilipinas sa pagkatao ng dating presidente at ni Vice Presidente. Ang tanong, dahil kung talagang matutuloy ang plano at pati si Inday Sara ay maging akusado, bagamat ang akusasyon sa kanya ay lumutang lamang matapos siya maging Vice Presidente. Alam mo, reklamo ng BP Sara, yung mga panahon na nabuo yung Davao Death Squad, mukhang nasa high school pa ako Yan nga po ang tanong. Pero ang tanong po dyan, sino ang magiging Vice President kapag kinulong si Inday Sara sa dahig? Alam niyo po pag nagkaroon ng vacancy sa Vice President, abay, appointive po yan ng Presidente sa hanay ng mga miyembro ng Kongreso. Kaya nga, malakas po talaga ang posibilidad na mayroong nagnanasa na maging Vice President ngayon pa lamang sa pamamagitan ng pag-aaresto kay BP Sara. Sino yan? Sino? Senado ba o Kamara? Hangad niya talaga ang mas mataas na posisyon na hindi siya hinahalal. Dahil walang sariling pulis. So ayan na po mga kababayan po natin, hangad niya umano ang mataas na posisyon na hindi idadaan sa election. So nakatakot po yan mga kababayan po natin. At ngayon nakikita po natin talagang ginagamit nila ang kanilang pera, resources para makuha nga itong mataas na posisyon at mapanatiling magiging hari po, hari dito sa ating bansa, piking Panginoon na nga ang bansag sa kanya mga kababayan po natin. So ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa isyong ito? Pabor po ba kayo na ipapaaresto ng ating gobyerno itong si dating Pangulong Digong, Vice President Sara, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa? Ano po ang inyong opinion mga kababayan? Huwag kalimutan mag-iwan at yan muna yung ating update. Maraming salamat.